Hello, sir. Good afternoon. I'm Danica Moreno. My question for you is this: You've been an elected official elected official since 1998, significantly longer than your co-aspirant here, Congresswoman Leni Robredo. Can you share with us specific initiatives from your leadership that significantly contributed to the growth of our nation? Since 1998, I principally authored and passed about 142 laws on the local level sa amin sa Sorsogon. Yung pag-create ng syudad na nagbigay ng siguro times 10 na pondo para sa aming syudad na pinangangasiwaan ng local government unit from a combined era of 60. Ngayon, nasa 600 million na kami na era. Hindi pa ako tatay, wala pa kasi akong anak noong 1999. Tatay na ako ng unang syudad, kauna-unahan at kaisa-isang syudad sa aming lalawigan. Kaugnay ng national laws, yung creation ng Department of Basic Education na tinanggal yung sports at culture, ako rin ang pangunahing may akda. Yung Early Childhood Development Act, ako rin ang pangunahing may akda. Yung sa national lang. Nag-create kami ng daan-daang korte, mahigit 200 para mahabol namin yung court backlog at ma-maintain namin yung average na 500 cases per MTC at MCTC at 300 cases per RTC. Gayon din, ako ang pangunahing nagtanggol sa floor ng Senado. Yung kaisa-isa yatang tax relief law na pinasa natin, kaugnay sa pag-exempt ng minimum wage earners sa pagbabayad ng withholding tax. Bago noon, dekada, bago na pababa yung buwis at hanggang ngayon, wala pang batas na sumusunod doon. Pero higit pa sa mga batas na pinasa, yung mga katayuan at paninindigan na sinunod at sinulong namin sa Kongreso noon o sa Senado man. Kabilang na yung pagtatayo namin sa Kongreso, kaugnay sa pakikipaglaban sa katiwalian at tinuturing kong katiwalian din, pandaraya sa halalan. Dahil nung panahon na halos hawak ni GMA lahat, halos lahat ng partido sumusuporta sa kanya at dala siya. Iilan lamang kami, 14 o 15 yata, na tumayo at nagsulong ng pananagutan sa pamahalaan at pagsingil sa mga nagkasala. Nung panahon na hindi sikat o hindi usong gawin yon. Dahil nga, halos lahat ay kakampi naman niya din noon. Gayon din at dagdag pa doon, bilang miyembro ng Senado, yung aming mga isinulong na mga paniniwala at adhikain din laban sa katiwalian, kabilang na halimbawa ang pag-impeach kay Chief Justice Corona dahil na rin sa ebidensyang pinresenta at nilatag. Senado ang nag-convict sa kanya at nagpataw din ng parusang pagkakatanggal sa kanyang pwesto. Sobra 2/3 ng mga miyembro ng Senado ang bumoto ron at tinayuan at tumayo kami para doon, para magpadala ng isang simple pero malakas na mensahe. No one is above the law. Chief Justice ka man, pang-apat ka mang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Huwag mong sabihin kakaya-kayanin mo ang batas at pwede ka nang lumabag dito. Malaki man o maliit yung paglabag. Nais ko sanang isipin na nagawa o sinabi ko yung mga dapat sabihin at gawin bilang miyembro ng Kongreso at Senado at bilang kinatawan at representante din nyo sa Senado at ng mga kababayan ko sa Kongreso noong ako'y nanilbihan mula 1998 hanggang sa kasalukuyan. Thank you very much, Senator Cheese.